Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. Sa ating video ngayon ay mayroon tayong tatlong good news na pag-uusapan para sa ating mga kaguro. Una na rito, ay ang 6 million pesos worth incentives ng ating mga kababayang guro. Pangalawa, nakatanggap ang mahigit na 6,000 na kababayan nating guro ng tablets. At ang pangatlo sa listahan, ay ang pag-institutionalize ng bagong holiday na tiyak na magiging dagdag na pahinga para sa mga guro. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information. At narito ang unang detalye. Davao Oriental teachers receive 6 million worth cash incentives. Ito ay nakapublish sa sunstar.com.ph. Sa isang malalaking pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong taon na ginanap sa Banay-Banay Central Elementary School, ipinakita ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental, sa pamumuno ni Governor Nino Sotero Eloy Jr., ang kanilang di matitinag na pagsuporta sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng 6 milyong peso halaga ng insentibo sa cash, kasama ang iba pang malalaking premyo, sa mahigit 6,000 guro at iba pang tauhan ng kagawaran ng edukasyon sa Davao Oriental. Ang pagdiriwang ay naging mahalagang pagkakataon upang magpahayag ng pasasalamat sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog sa kinabukasan ng mga bata sa Pilipinas at ng bansa. Bilang bahagi ng buwan ng pambansang mga guro, ang pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong taon ay nakatuon sa temang, Together for Teachers, at layuning palakihin ang kahusayan at dedikasyon ng mga guro sa Pilipinas na nag-aambag sa pagpapalago ng isang makabayan at child-friendly na bansa. Sa kanyang mapagkumbabang pagsasalita sa mga guro at iba pang tauhan na naruroon sa okasyon, ipinaabot ng gobernador ang kanyang malalim na pasasalamat sa kanilang dedikasyon sa kanilang propesyon. Kinilala niya ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap at pinuri ang kanilang pagmamahal sa paglilingkod sa Davao Oriental, sa pag-aalaga sa mga kabataan ng lalawigan, at sa pagtulong sa pagpapalago ng kinabukasan nito. Sa panahon na marami ang nahihikayat na maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa alang-alang sa kanilang pamilya at kinabukasan, kayo ay nagpasyang manatili at maglingkod sa ating lalawigan at ating mga kabataan. Maaari ninyong gawin ang mga bagay na iyon, at sundin ang inyong mga pangarap. Gayunpaman, kayo ay nagpasyang harapin ang mga hamon ng paglilingkod sa ating mga komunidad at tumulong sa pagpapalago ng ating lalawigan, sabi ni Oy. Nangako ang gobernador na patuloy niyang susuportahan ang mga guro at patuloy na itataas ang kalidad ng edukasyon sa lalawigan. Binigyang diin niya ang kanyang handang makipagtulungan sa mga guro upang mapabuti ang edukasyon ng mga kabataan at mapanatili ang kinabukasan ng Davao Oriental. I implore each one of you to join and support me. Marami pa akong pwedeng matutunan mula sa inyo, at ako ay narito para makinig at magtulungan sa noble na layunin na ito. Samahan ninyo ako habang gumagawa tayo ng walang kapaguran para sa ikabubuti ng edukasyon ng ating mga kabataan at para sa kinabukasan ng Davao Oriental, dagdag pa niya. Bukod sa iba't ibang magagandang presentasyon sa entablado, ibinigay ang iba't ibang sorpreses sa mga guro mula sa Municipality of Banay-Banay sa pakikipagtulungan ng kagawaran ng edukasyon at pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental. Ipinagkaloob ang mga Special Service Awards sa mga guro na naglaan ng 10, 15, 20, 25, 30, 35, at 40 taon sa DepEd bilang pagkilala sa kanilang kahalagahan sa paghubog ng mga susunod na henerasyon. Patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa pagsusulong ng edukasyon sa lalawigan sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at pakikipagtulungan sa DepEd, pati na rin sa Provincial Local School Board, na layuning itaas ang antas ng edukasyon sa lalawigan. Bilang bahagi ng dedikasyon ni Uy sa suporta sa edukasyon, kamakailan ay ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ang Brigada Eskwela 2023 subsidy sa mga paaralan ng Districts 1 at 2, na umabot sa 1.3 na milyong piso, at naglaan din ng tulong pinansyal para sa mga guro sa lalawigan para sa gastos sa komunikasyon. Nakatuon din ang pamahalaang panlalawigan sa pagsusulong ng sports development, career guidance fairs, kontrata para sa mga teachers at watchmen, at pagpapalaganap ng mga materyales sa pag-aaral sa paaralan.
Ipinagtibay ni Oy ang kanyang dedikasyon na suportahan ang kolektibong interes ng sektor ng edukasyon sa Davao Oriental. Binigyang diin niya na ang pagdiriwang ng World Teachers Day ay hindi lamang nagpapakita ng pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan sa mga guro kundi nagpapahayag din ng malalim na pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno at mga guro. At narito naman ang ikalawang detalye ng ating good news. Taguig, rewards over 6K teachers with tablets, na isinulat ni Christopher Lloyd Caliwan sa Philippine News Agency. Manila, mga 6,700 guro mula sa mga pampublikong paaralan sa Taguig ang nakatanggap ng mga tablet, kasama ang mga keyboard at stylus, bilang pagdiriwang ng buwan ng mga guro. Isinilbi ang kabuoang 49 na principal, 52 teacher president, at mga superintendent ng Department of Education School Division sa Taguig Convention Center noong Biyernes, ayon sa isang pahayag noong Linggo. Ibinigay rin ang iba pang set ng tablet sa mga paaralan. Inaasahan na ang mga tablet ay makakatulong sa mga guro sa pampublikong paaralan sa lungsod sa paggawa ng mga lesson plan, pag-record ng mga marka ng mga estudyante, at pagpapabuti ng overall teaching experience, ayon sa pahayag ng pamahalaang lungsod. Ang lungsod ng Taguig ay palaging nakatuon na tumulong sa inyong propesyonal na pag-unlad, sapagkat bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel sa pagpapabago, kasiyahan, at pagmamalasakit na nagpapaganda sa aming lungsod, sabi ni Mayor Lani Cayetano. Samantala narito ang detalye ng ating ikatlong good news. Lawmaker, institutionalized Declaration of February 25 as holiday. Isinulat ni 3rd Ann Peralta Malonzo sa sunstar.com.ph. Nagsalaysay ang kongresistang miyembro ng oposisyon, Edsel Lagman, mula sa unang distrito ng Albay, ng isang panukalang batas upang ituring ang ika-25 ng Pebrero bawat taon bilang isang opisyal na holiday, national holiday, at non-working holiday na may kaugnayan sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sinabi ni Lagman na kinakailangan ang isang batas na magtatakda ng formal na pagdiriwang para sa kaganapan ng EDSA People Power Revolution, na nagpapahayag din ng pagtatapos ng 20 taon na pamumuno, kung saan halos kalahati ay sa ilalim ng batas militar, ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inihain ng mambabatas ang panukalang batas matapos na hindi isama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-25 ng Pebrero sa listahan ng mga holiday para sa 2024. Sa mga nakaraang taon, itinuturing na special non-working holiday ang ika-25 ng Pebrero. Sa ilalim ng panukalang hakbang ni Lagman, ang EDSA Commission, na nilikha ayon sa Executive Order 82 Series of 1999, ay bubuuan muli upang magplano at ipatupad ang mga angkop na seremonya sa buong bansa para sa pagdiriwang ng EDSA People Power Anniversary. Ang Executive Secretary ang magiging tagapangulo ng komisyon. Habang ang mga miyembro ay kinabibilangan ng mga kalihim ng Department of the Interior and Local Government at Department of Labor and Employment, at ang mga tagapangulo ng National Historical Commission of the Philippines, Commission on Human Rights, Human Rights Violations Victims' Memorial Commission, Families of Victims of Involuntary Disappearance, Task Force Detainees of the Philippines, at Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Magkakaroon din ng kinatawan mula sa pribadong sektor at mula sa akademikong sektor sa komisyon. At dito po nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan nyo po ang impormasyon ng ating video, mangyaring pakisulat ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.